Good morning guys. So today papakita ko sa inyo yung battery natin na gamit, yung EVE LF100 LA na 105 Ah per cell or prismatic cell. So ito yun. Ayan. So di-discuss ko sa inyo kung paano ko siya sinet up, ilang piraso siya, paano yung connection, at ano yung mga connection na ginamit o ginawa ko, or kung ano yung mga ginamit kong mga, kung ano-anong mga pinagkukunik ko dito para gumana siya sa system natin, sa solar system natin. So ito yung solar inverter natin, one solar 3 kilowatt toroidal inverter. So may peak power siya na surge power na kaya niya hanggang 9,000 watts, pero saglit lang yun kasi 3,000 watts talaga yung continuous niya na rated capacity. So ito naman yung tatlo natin na solar charge controller, SRNE 40 amps ang nakakonect dito, dalawang tray na 550 watts na naka-series. Ito naman ang LG natin na 600 watts version 2 dahil ang PB input niya is from 17 volts to 84 volts, kasi yung version 1 600 watts na to hanggang 55 volts lang, 17 to 55, pero ito 17 to 84, so kaya niya hanggang 84 volts, 85 volts na VOC or VMP. Ito naman yung isang LG natin na 200 watts step up. So ang nakakonect naman dito is isang Busca na 240 watts na panel. Ito pala ang nakakonect dito is sa ngayon tatlong Busca 160 watts naka-series. So makikita natin dito dahil naka-series siya, PV voltage 52 volts, medyo mataas ang battery voltage natin ngayon. Anong oras na? Mas 12 na yata. So naka 27.2 volts na tayo. Charging current nasa 10 amps. Sa pagtutok talaga to, itong Busca na tatlo na 160 watts na naka-series, umaabot to minsan ng 16 amps, pero since hindi masyadong mainit ngayon, 10 amps okay na yan. Ito nga sa dalawang trina na naka-series, umaabot to ng 40 amps talaga pagtutok talaga, walang clouds, walang ulan, tutok ang araw, 40 amps yan, 38 or ganyan. Pero since ngayon hindi masyadong mainit, so 25 amps yung pumapasok current. Ito naman, pagtutok naman to 240 watts, umaabot to ng mga 7 amps, pero ngayon nasa 3 amps lang siya. 28.8 yung charging voltage na ginamit natin dito, at ito preloaded na yung 28.8 kasi lithium yung battery settings na ginamit natin, yung pinakauna, di ba, nagla-light up. Yung kadalasan kasi gumagamit pag ganito, naka-use or user sila, so na modify nila yung kung magkano yung voltage input pag naka-user ka. Pero since ako ayoko na, since LiFePO4 naman yung battery natin, at medyo same lang naman sila ng lithium at saka LiFePO4 na battery, so lithium na yung ginamit ko. Tsaka 24 volts, since 24 volts yung battery natin. Lithium kasi, mas maganda ang lithium kasi pag LiFePO4 hindi niya na kailangan ng equalizing at saka floating voltage. Pag naka-lithium kasi wala yung na yun, parang hindi siya gumagana sa floating at saka equalizing, which is yun ang talaga, yun ang habol ko bakit naka-lithium tayo. Pero pag i-check mo yung manual, ang lithium nasa 28.8 volts yung charging voltage na ginagamit niya. Tapos
22.2 yung LVD. Tapos ang HVD parang nasa 14, pero hindi naman ano yung HVD. Kasi pag umaabot na ng 28.8 volts yung battery, automatic naman siya mag-i-stop kasi yun ang nakasetting sa lithium. So back to ano tayo. So ito, dalawang trina naka-series. Ang detected ng SRNA 73.4 ang VMP. So kaya pa. Ito yung current ngayon, 24.86. 9.9 tsaka 3. Time check. 12:36 PM October 12. So yun, 13% ang load natin. So ito talaga yung ano natin, battery. I-discuss natin. Ang battery natin, actually nakatatlong bili ako nito eh. Itong EVE na ano to, EVE LF100LA, pero 105 AH. Nagre-range to from 105 AH to 107 or 108 AH. Makikita nyo dito. Tested capacity 107 AH. Meron ding 100, 104 point, ano ba to? Hindi ko masya nakita. So yan. Unang bili ko nito, 4 na piraso. Isang set. Nasa 9,700. So, tapos, pangalawang bili ko, another 4. So 8 na siya. So ginawa na natin 24 volts. From 12 volts na battery na 4, since 8 na, naging 24 volts na. So medyo nakulangan tayo. So bumili tayo ng additional na 8. So 16 piraso na. Or 4 na set. 4 na set. Ang unang bili natin at pangalawa, tested. Tested yon. Ang tested, merong ganito label at saka tinest talaga na kung ano yung capacity per cell or prismatic cell. Yung pangatlong bili na natin na additional 8, hindi na siya tested. Yung untested na siya, medyo mababa ang price kasi parang from factory talaga siya, brand new kasi itong mga battery na to. Hindi siya tinest, diretso na siya na sinip papunta sa atin. So ilagay ko lang yung kung saang shop ko siya nakuha. Check nyo na lang dito sa post natin. So ngayon ang battery natin is 24 volts. 24 volts 210 AH. Bakit 24 volts 210 AH? 16 peraso. Bakit ganon? Kasi naka 8S2P tayo. Since 24 volts yung inverter natin, hanggang 24 volts lang ang kayang i-charge nitong dalawa. Ito, although kayang 48 volts, pero itong dalawa, itong major na ano kasi natin, SCC, at saka ito, 24 volts yung ano, yung battery na kailangan niya para gumana siya. So kahit naka 16 piraso tayo, na kaya naman sana nating gawing ano to, setup na naka series na 16 piraso para 48 volts yung battery system natin. 24 volts ang kailangan natin. So ginawa natin 8S2P. So bali dalawa considered as 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8S naka-series yan. Negative, positive, connected dito sa ano, ganyan. Naka-series yan siya. Ito yung main positive, main negative. Bali dalawa. 8 series, 2 parallel. Bali dalawang parallel. So kung sakaling mag-upgrade tayo, makapag-upgrade tayo ng ano, itong inverter natin ng 48 volts na inverter, yung 6 kilowatts na 1 solar na 48 volts, yun talaga ang parang nakikita kung gusto kong i-upgrade, kung sakaling i-allow na ni Lord. Pero sa ngayon, medyo bago pa lang, so okay na tayo dito sa 24 volts, 3,000 watts natin. Okay naman, kaya naman niya paandarin lahat ng mga loads natin sa bahay. Actually itong system natin 24 volts na natin siya ginagamit, although nakukulangan tayo minsan pag
medyo maulap kanon, so nakakapag gamit pa rin tayo ng Dio, pero most of the time 24 hours naman. So ito 8S2P yung battery, hindi talaga siya naka-series per cell, so wali dalawang cell naka-parallel, tapos siniris na natin siya. So main negative, ganyan, connected yan, naka-series. Positive, ito. So ang nangyari ngayon, dahil naka 8S2P tayo at considered as 105 Ah per cell, or per cell ang battery na to na ELF100LA. So ang nangyari, naging 24 volts 210 Ah. So yun, kaya niyang i-charge nito itong tatlong natin, kasi ito 24 volts ang kaya niya maximum, 24 volts din to. Ito pwedeng 48 volts kasi step up to, pero 24 volts din ang gamit natin since 24 volts yung battery natin. So ito 24 volts yan, direct lang yung mga connections natin na ginamit. Kung may question kayo, paano ko ginawa yung pag-connect nito, at working naman talaga siya. Since April pa natin to siya ginagamit, at okay naman, walang problema. Ang nagko-control lang sa battery natin na to para mapanatiling okay talaga ang performance niya is itong dalawa natin na active balancer. Ito 1 amp active balancer, 8S ang 4S to 8S ang kaya niya, 1 amp. Smart active balancer na 100 balance. So nakikita nyo, nabiblink yan kasi may Bluetooth yan, may nakakonect na Bluetooth. So through this, nakikita ko sa cellphone natin, through sa app nito na dinownload natin sa cellphone natin, makikita natin yung voltages per cell ng battery natin, 8S. So yon, makikita natin na balance ba siya or may angat ba, anong cell ba dito yung medyo angat, at makikita din natin kung ano yung ginagawa niya, binabalance siya galing dito, parang pinupunta dito yung current, mas kasi medyo angat to kaysa compare dito. Yun ang ginagawa ng active balancer. Minomonitor niya, binabalance yung per cell ng battery para hindi mag-exceed yung voltage ng isa, at sabay-sabay silang ma-full charge. Ito din isang active balancer natin. Kung ito 1 amp, ito mas malakas itong mag-balance kasi una ito lang gamit natin. Medyo nakukulangan ako since 1 amp lang siya, medyo malaki na yung battery system natin, so dinagdagan natin ng 10 amp. Ito transformer type or toroidal type na active balance siya, parang ito toroidal, one solar toroidal na low frequency inverter. So ganun din to, toroidal, meron yung mga coil na nakaganyan-ganyan sa loob kung bubuksan mo yan. So mas mabilis siyang mag-balance ng battery natin. So pero hindi siya smart, walang Bluetooth, so hindi natin nakikita kung ano yung activity niya na ginagawa. Unlike dito, nakikita natin. So ito yung pang-monitor natin kung i-check natin balance kayo yung battery, okay kayo yung battery natin. So ito, nagko-connect tayo sa Bluetooth at sa app natin binubuksan sa phone, nakikita natin dito. So itong dalawa lang na active balancer, pwede siyang dalawa at the same time sa isang battery system ginamit natin. So makikita natin itong blue, ito yung sa 1 amp, itong black yung mga wires per to blue, to black, yan, black, ang black itong sa 10 amps. So yun ang system natin sa battery natin. So far so good naman, okay naman yung natin. Ito tinatakpan ko lang siya kasi minsan ang mga kuting ko, mga pusa ko dito sa umihiga, so okay lang yan. Ito yung system natin. So ito, at may gumagamit din tayo ng isang ceiling fan dito sa taas na
nagpapalamig dito sa ating mga SCC, pati na rin dito pumapasok yung hangin dito. Pero ito, kahit walang ceiling fan or kahit walang ginagamit na ano, kahit malakas pa yung load na consumption natin, hindi talaga to nag-iinit, hindi ko to napansin umiinit. Kaya ito yung kagandahan talaga ng One Solar na 3 kilowatt inverter natin. Yun ang napansin ko sa kanya, kaya sobrang goods na goods to para sa akin tong inverter na to. Tsaka kaya niya hanggang kahit na 80 or 90% pa yung load na ginagamit. Medyo bumibilis lang yung fans niya. Dalawa kasi yung fan nito sa ilalim na papasok yung palabas pala yung hangin. So dito pumapasok yung hangin na malamig, tapos palabas dito. Mas bumibilis lang yung yung fan pag ito. Pag malakas yung load na consumption natin, pero pag kadalasan naman kasi nasa 10 to 20 lang, unless kung magluto tayo sa rice cooker natin or sa stove natin na electric din, so umabot siya ng 50, 60, 70, 80 pag may mga washing machine pa, gumagamit tayo, yung TV pa, so yung freezer. Kaya okay na okay ito sa akin, wala tayong naging problema talaga dito sa One Solar inverter na to. So kung may recommend man akong magandang inverter talaga, ito talagang gamit ko. So hindi na ako magre-recommend yung iba, ito lang, One Solar. So dati hindi pa ako nakabili, yung parang nag-aano pa ako, nagtitingin pa ako kung anong magandang inverter. Nagtitingin ako dun sa mga yung blue ang kulay, yung mga toroidal din na low frequency. Pero ito yung parang final decision ko, ito yung kinuha ko kasi maganda yung UI kasi nito. Graphical user interface nyo, madaling maintindihan, wala ka nang dapat i-memorize pang mga codes na kung 1 or 2 or 3 ano yun, LVD, HVD, mga ganon. Tingin ka pa sa manual, ito hindi na, kasi naiintindihan mo na, nakikita mo na dito sa LCD monitor nya kung ano yung mga pinagpipindot mo. Yun ang kagandahan ng One Solar inverter. Tapos ito yun. So yun guys, ito lang talaga ang battery talaga, ito pinopromote ko sa mga gusto ng prismatic cell na battery na magandang klase na brand new. Ito yung ilalagay ko yung shop kung saan ko to nakuha dito sa post natin. Kung nagbabala kayong bumili, check nyo na lang, nasa inyo na yan kung kukuha kayo or hindi. Madami namang sold na, tsaka marami din positive reviews talaga. Tingnan nyo lang yung mga reviews, kung makonvince kayo, ito yung kunin nyo. Kasi medyo pricey din kasi ito compared sa iba na mga na mga prismatic battery cell. Pero kung gusto nyo ng quality talaga, ito yung marirecommend ko na battery. So 24 volts, 8S2P, 210 AH, or total sa watt hour is 5,376 watt hour. So 16 piraso yan. Ang set is 4 na piraso. So nasa 9,700 ang price yata ng isang set pag tested, tapos 9,500 pag untested. So dalawang tested, bali dalawang untested, yun yung medyo na tayo, napamahal tayo dito sa battery na to, pero sulit naman. 24 hours talaga yung niya. Tapos gamit natin na charging voltage is 28.8. Tapos LVD natin na ginamit dito sa natin, One Solar natin, is 22.2. So 23.2 pa lang nag-a-alarm na to. Mag-a-alarm na yan ng 23.2 pa siya. Hanggang sa pag 22.2 na, magsha-shutdown na tong inverter natin. Tapos ito namang sa natin, sa mga SCC natin, 28.8 yung charging voltage na ginamit natin. So hanggat hindi pa na-reach yung 28.8, magcha-charge lang yan sila dito sa battery natin, tatlo sabay-sabay, nagwo-work hand in hand. So pag ma-reach na yung 28.8 volts, yun, titigil na siya sa pag-charge. Tapos kahit na gumagamit tayo ng load 24 hours, so yun lang, papasok lang na dito yung charging gamit ng SCC natin. Tapos yun, pag full na, titigil na siya. So yun guys, update ko lang sa inyo yung actually itong battery lang talaga yung gusto ko sanang i-discuss talaga sa inyo. Kasi sobrang na-appreciate ko talagang magandang klase na EVE na battery na to.
Tapos lagay ko yung shop kung saan ko siya kinuha. Check nyo na lang dito sa post natin. So hanggang sa muli guys. This is Alexis Clarissa. Have a blessed day. Thank you for watching our videos.